Hello guys, ito na naman ako, nagbabalik ng inyong InfoSec Dad. Ako nga pala si John Patrick Lita, isang security enthusiast. Ngayon, i-discuss natin is all about cybersecurity career path. No? Kasi marami sa atin at maraming estudyante ang gustong tahakin ang information and cybersecurity industry. Maraming tanong ngayon, paano ba magsimula? Paano sisimulan? So bago tayo magsimula sa topic, better like and subscribe na kayo dyan and click yung bell button para at least ma-update kayo sa mga susunod nating content, no? At syempre para ma-reach natin ang subscriber na kailangan. And request ko, sana umabot tayo, itong video na to is umabot ng 100k views, no? Para sa susunod is mas gandahan pa natin ang mga content na ilalagay natin dito sa channel natin. Okay, without further ado, so isisimula natin yung topic natin ngayon about cybersecurity career path, no? So sa introduction natin ngayon sa topic natin is basically ang internet is full of tutorials and informations na pagdating sa cybersecurity. Pero ito sa channel natin ngayon is ginawa natin Tagalog para at least mas ma-cater natin yung the rest of the Filipino na gusto ding makapasok, no, sa industry na to at mas maintindihan pa nila kung paano magsisimula. Okay? So ngayon, dahil nga open ang internet, open na lahat merong internet na sa bahay, merong data, merong na cellphone. So, accessible lahat na information. So, we need to use those information and capability for us to gain new knowledge and sharpen our skills. Right? Kasi nga, katulad ngayon, na pag-uusapan natin is karamihan, yun nga, sa internet, libre na yung mga tools. Andiyan na yung mga videos on how to use those tools. So, bakit hindi natin gamitin yun? In a right way, no? Huwag natin gagamitin yon sa ikasisira or ikadi-disrupt or makaka-disrupt tayo ng services ng mga companies. Dahil kung tutuusin, kaya natin ginawa itong topic na to is para mahikayat kayo, no? Na pasukin at i-guide kayo paano pumasok dito. Dahil katulad yan, na as I mentioned, no, yung mga tools libre na sa internet. So, imagine natin na yung mga pre-made tools na yan with tutorials pa kung paano gagamitin. Imagine natin kung gaano kadali na lang yan i-download at i-run sa isang device or a laptop or desktop tapos directly i-attack or gagamitin sa isang organization. No? Madi-disrupt yung services, may possibility ma-leak yung data, at pinaka-worst is mabenta yung data sa dark web or kahit na sa open web. Minsan, nandyan siya, binibenta lang, at mura pa. So, imagine, gaano karaming vulnerable system ang hindi na-update na pwedeng gamitin yung mga tools na yan to attack. Right? So, paano ba natin may iwasan yan? Ano yung pros and cons? Ano yung mga consequences once ginawa natin yan? No? So, dito pumapasok ngayon yung problema in terms ng talent. Gap natin sa mga talents, sa professionals. Malaki yung gap natin sa talents and yung workforce sa cybersecurity industry. So, ang nangyayari ngayon is nagiging fewer yung professionals natin and mas marami ang lone hackers na pwede mag-form ng isang group, no? Tapos, ang gagawin nila dyan magsishare nila ng mga tools. Nagsishare din sila ng mga techniques and strategy kung paano pasukin yung isang vulnerable system. Nagsishare din sila paano i-bypass yung mga antiviruses, paano i-bypass yung mga web application firewall o yung tinatawag nating WAF, di ba? Paano ma-identify yung mga network firewalls, paano siya mababypass, no? Paano hindi ma-detect, paano makaka-gain dun sa system at i-escalate nila yung privilege sa system from a user to administrator. So,
yun yung isa nagiging problema natin. Napakaraming talents kung tutuusin, pero hindi siya namamaximize o nagagamit talaga. Ano ba yung mga nagiging problema? Ano ba yung mga magiging most likely yung reason? And how you can start your career to fill these gaps, no? Yan tatalakayin natin ngayon sa content nitong video na to, no? So okay, una-una is ang palaging tanong, ano ba yung unang kung kailangan gawin, no? So minsan may magpi-PM sa akin tawag sa akin kasi Kuya Pat, no? So Kuya Pat, ano bang pinaka the best way na para mag-start ako sa career ng cybersecurity? Yan yung palagi, di ba? Based napapansin ko ngayon, hindi naman sa nilalahat ko, no? Pero yung typical na pag-format na lang ng isang laptop ngayon, tinatanong pa rin. No? Pag-format na lang ng laptop, pag-download ng ganito, still tinatanong pa rin. Since may internet na, pwede namang i-google. Gusto mo mamaya ng 45? No? So, hindi nagiging resourceful ngayon yung mga estudyante. Or, hindi ko nilalahat pero na-experience ko na yung mga yun, pwede mo na i-google, i-troubleshoot kung ano yung mga error messages dyan sa system na ginagamit mo or sa OS mo, ano nangyari dyan sa laptop mo or so on. Pwede na makita sa internet. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Yun isang challenge. Yung being resourceful. Kapal ng balag mo. Pwedeng gawing boots. Kung paano gagamitin yung technology in a right way. So, okay. So, ang unang-una natin kailangan gawin is marami ng mga online courses. Yung iba karamihan libre pa. And yung iba is meron pang YouTube channel na pwede nyo i-follow katulad nito. Diba? Na magbibigay ng tips sa inyo and tricks. Paano natin makukuha or maayos yung isang problema na yun. Paano mabubuo. Diba? At yung understanding, yung build-up na understanding sa isang system. And at the same time, so once na nakita mo na sa mga online tutorials and online courses, no? Yung mga basics at kung paano, meron ka ng, sabihin natin, meron ka ng understanding, kumbaga. Diba? Ang susunod mong gawin is syempre kailangan mo i-practice pa rin. No? Practice, yung sitawag nila 3Ps. No? Hindi ito yung, yung 4Ps, 3Ps na sa tayo. Hindi na natin ginawang 4Ps, baka pagkamalang 4Ps to, no? 3Ps lang. So, practice. Kasi, karaniwan sa mga online courses, meron mga free dyan, meron din mga YouTube contents dyan na makikita nyo on how to build your own lab. Correct? So, pwede kang, may mga virtual machines dyan, virtual devices na pwede mong i-download na pre-made na. Try mo i-configure. Then, once na-try mo ma-configure or ma-set up mo as default, try to attack it. No? To have an understanding doon sa system. Ngayon, i-harden mo yung system. And then, try to attack the system ulit para makita mo kung ano yung mga flows, paano mo aayusin. So, you have the both understanding on the offensive and defensive stuff. So, sasabihin niya sa akin is, Kuya Pat, paano wala naman akong laptop, no? Wala naman ako ng mga malalakas na machines, no? Guys, nag-start ako noon is 4 gig lang yung RAM and then Pentium ata yung processor ng laptop ko, no? So, ang ginawa ko is nag-research ako sa YouTube on how to build a cybersecurity lab or simulation lab with a low-end device. Diba? So, from that time, nakita ko yung mga resources na pwede kong gawin, tinignan ko yung mga requirements nila dun sa mga contents nila and videos nila, tinry ko compare sa hardware na meron ako. Once na makakita ako ng fit, yun yung sinusunod ko muna. So, talagang minamaximize ko yung device ko that time. Hanggang sa natuto ako paano mag-run ng script, simple understanding ng mga protocols and setup ng simple applications, ano ba yung mga configurations na dapat,
nag-set up ako ng Apache or Nginx, no? Para mayroon running na application. Tapos sa application ay i-install ko doon is vulnerable, and then tatry ko siya i-test, no? In a different way. So, once na meron ka nun, nabibuild up na yung understanding mo. So, number one, nakatake ka ng course, meron ka ng understanding. Pangalawa, napapractice mo na kasi meron ka ng environment or meron ka ng virtual lab, no? Ngayon, once na meron ka ng understanding, konting technical understanding na rin at the same time, you need to find a mentor. Yung mentor na yan is yung someone na pwede mong pagtanungan anytime na hindi mo maintindihan. Kasi hindi naman lahat yan is, yung mai-encounter mo is, hindi naman lahat yan pwede mong mag-google in terms yung technicalities, for example, di ba? So, for example, limited ka na sa Stack Overflow na information, so hindi mo na talaga makita sa Google yung detail. So, you need to find someone or somewhere na pwedeng mapagtanungan mo, no? Kaya dito pumapasok ngayon yung mentoring, right? So, saan mo pwede makuha yung mentoring? By joining bootcamps. Like, joining ka ng mga bootcamps, conferences, attend ka ng mga conferences, seminars, no? Kasi yung pag umattend ka ng mga free seminars, meron mga free seminars dyan, yung mga speaker na yan is, once na network mo sila, no? Nagiging friend mo sa Facebook, no? Tapos, or yung page nila, pinapollow mo, you can message them directly if you want to ask something. So, doon mo nabibuild up ngayon yung tipong slight pinakakaunting glimpse doon in terms of industry's practice. Kasi ang ginagawa mo ngayon is nandun ka sa building up your may curiosity ka, nag-take ka ng online na mga courses libre para lang ma-build up yung understanding mo, and then gumawa ka ng laboratory mo depende sa capability ng system na meron ka, no? And then humanap ka ng mentor or kaibigan mo na nagtatrabaho sa industry na pwede mong pagtanungan. Pwede magtanong. Okay? Dahil umattend ka ngayon ng bootcamp, no? So, napapractice mo na bot. So, meron ka na understanding, meron ka na technical understanding in terms of setups, paano mo iti-test, and so on and so forth. Bahala ka sa buhay mo. No? Huwag tayo mahihiyang magtanong, huwag tayo mahihiyang hindi natin alam yung isang bagay. Nakakahiya kasi. Ang cybersecurity at information security is isang complex yan na bagay. Or sobrang broad nung industry na yan. Kaya wala tayong masasabing sobrang expert in terms din sa broad na yan. Merong expert specialization. Hindi ka sabihin natin, ewan ko kung meron ba talagang gano'n na expert in terms of cybersecurity itself, no? Yung malaki lahat, kabisado mo. Siguro meron kang understanding as a whole dun sa concept. Pero sabihin mo, yung mga practices na masters mo lahat, parang hindi yata makatotohanan yun. Yan ay opinion ko ha. Pero depende na sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo dyan sa part na yan. Pero that's on my own opinion. Sa tingin ko, walang master yan sa lahat ng domains na yan. Understanding meron, pero the way you execute it and how you do the technical stuff, negative, no? So ngayon, na-bootcamp ka na, meron ka ng mentor na pagtatanungan, no? At napapractice mo na siya, then you start participating na dun sa mga competitions. Yan, meron mga competitions yan, lalo-lalo na kung uma-attend kayo or familiar kayo sa RootCon. RootCon is the premier hacking conference dito sa Pilipinas. So, meron niyang capture the flag. So, you can test kung from your online understanding, doon sa mga courses, doon sa na-practice mo, malay mo yung setup mo, makita mo doon sa conference na yun or sa participation mo doon sa isang game, no? Or competition. Habang naglalaro kayo kasi nag-exchange kayo ng ideas From there, nabubuo na yung consciousness mo kung paano yung system, paano yung mga hackers mag-isip. Right? So, after ng competition na yun, medyo additional idea na naman yan or information. Balik ka ulit na sa practice yung 3Ps natin. No? So, pag na-practice mo ulit yun, join ka ulit participate ka ulit sa competition. So, walang one-hit combo na champion ka kagad.
no? Or walang isang sali mo lang is ikaw na kaagad, no? Hindi lahat 'yan. No, hindi lahat. Yun, shoutout kay Sir Raymond Nunez, no? Bago yan makakuha ng black badge, nakailang beses na attempt yan bago mag-champion at nakakuha ng black badge. So, salute sa iyo, Sir Raymond, no? So, yan yung ating mga ating tinitingnan sa cybersecurity. So, hindi lahat eh. Kahit sabihin mo, napakatagal mo na sa industry, no, kailangan mo pa rin i-try. So, ibig sabihin, i-practice mo hanggang ma-master mo siya or magamay mo o makabisado mo, no? So, you need to think out of the box. Okay? And then, kung medyo mas okay, nakita mo na sa sarili mo na okay ka na, no? Nakita mo na maganda na yung outcome ng mga natututunan mo, di ba? So, mayroong mga programs tayong tinatawag na pwede ka mag-join. So, ito yung tinatawag natin na Vulnerability Disclosure Program. So, ito yung legally na pwede mong i-test yung isang system, i-acknowledge ka ng company using that program, and yun, bibigyan ka nila ng swags or stickers or something like that. Meron din tinatawag na bug bounty program. Ito naman is sasali ka doon sa program, isang company or isang platform. So, pwede yan sabihin natin na nandyan yung background, nandyan yung HackerOne, and dito sa Pilipinas, meron tayong sariling ganyan, which is yung Secuna, which is locally, homegrown natin yan dito na program natin, which is si AJ ang nag-found yan. So, yan, pwede kayo mag-join dyan. Bakit? Kasi yan, legal yan, no? Mayroong mga policies si companies dyan na hanggang sa kanyo lang kailangan i-test yung system. Sige nga, subukan mo. Okay? So yun, kailangan mo sundin. Dahil once na hindi mo nasunod yung requirements sa isang company, mataas ang chance hindi matatanggap yung report mo. Dahil hindi mo na-follow yung instructions and policy nila in terms yun sa bug bounty program nila or responsible disclosure. So, take note of that. Kailangan binabasa muna yan. Hindi tayo basta join and join. And then, try mong i-hack, no? So, you need to find your target and then basahin mo kung ano yung policy na meron na nakasulat doon. Makikita nyo naman kung magkano yung mga bounties. Kung wala naman bounties, ano naman yung binibigay nilang swags, no? Minsan t-shirts, thumb drives, no? Yung iba, certifications and recognitions, no? So, yan yung mga yan. Okay? Meron na tayong 6, no? So, paano ako mag-start? Take an online courses to build up your curiosity. Kung may curious ka kung paano mag-start, build up may understanding mo using an online resources, napakarami. Practice. Build ka ng sarili mong virtual lab. Find a mentor, no? Attend ka sa mga seminars or mga gathering para makamit ka na pwede mong maging mentor or mag-network ka. Kumbaga, ini-network mo yung sarili mo para at least ma-widen mo yung network mo para at least maganda or yung community. Sumasali ka sa mga communities. And the same time is, number 5 is competition. Sali ka sa competition. I-practice mo na kung ano yung mga natutunan mo. Try to compete. At the same time, you build your friendship na rin. At the same time, di ba, nabubuo. May mga sa akin, minsan, hindi naman ako naka-join ng CTF. Na-try ko one time. Tapos, sa RootCon, hindi ako naka-join. Pero, yung mga kaibigan ko, parang itinim up ko nun sa RootCon. And then ngayon, mga kumpare ko na. No? So, dahil sa CTF, nagkaroon akong kaibigan. Nagkaroon din akong mga kumpare. And until now, nagkakaibigan kami. So, napagtatanungan ko pa rin sila hanggang ngayon. No? So, and then next is, join ka sa mga programs. Pang-6, join ka sa mga programs. Responsible disclosure programs or bug bounty programs. Ikaw bahala mamili. No? Dahil yun legal. No, wag tayo magbe-breach or papasok sa isang system na wala tayong authorization dahil may binabiolate natin directly yung ating cybercrime law or there is a possibility yung Data Privacy Act natin, lalo na kung may possibility ng leakage na information.
Pero kung meron mang ganon, never exploit the vulnerability, i-report mo sa NCERT or sa DICT, no? Para at least sila na mag-validate kung talagang vulnerable. Alright? So, wag tayong mag-exploit ng mga vulnerabilities from the wild without any written consent. Okay? Number 1 yan. Kaya, kailangan dun tayo sa mga legal. No? Okay. Ngayon, dapat tayo doon na sinabi natin complex. No? Ano ba yung kailangan i-prepare? So, karaniwan tinatanong, Sir, kailangan ko ba marunong ako mag-code? Yan. Di ba? Pwede ka, yes. Yung karaniwan, depende sa tatahakin mo eh. Na specialization in terms of information and cybersecurity. Merong path na kailangan talaga marunong ka mag-code kasi lalo na kung kailangan mo ng exploit development, no? Kailangan mong yung familiarization ka or kaya mong i-code yung isang system or something like that, no? Yun nga, basically, in short, exploit development na tinatawag. So, dapat familiar ka sa Python, Ruby, Rust, o kung saan ka man familiar na language. Meron din namang iba na merong understanding sa code. No? Kaya nilang basahin yung structure ng code, kaya nilang malaman kung paano nag-work yung code. Yan. Kaya, importante yan. No? Kailangan i-determine mo yung both kung ikaw naman ay developer or programmer or software developer. So, you have the edge no, pagdating dyan. So, paano mo i-start? Kasi may mga company dyan na pag nasa loob ka, pwede ka mag-shape ng department, no? Yung internal recruitment na tinatawag, meron yan. So, may mga company akong pinanggalingan na merong internal development for the employees, no? Para ma-continue. Like, ayaw mo naman sa IT, shift ka sa cybersecurity, you can apply internally. Merong ganyan. Okay? Next is familiar question is, do I need to go to college? Siyempre, kailangan mo pa rin. Yun ang advice ko, no? Yun ang advice ko. Kailangan pa rin po natin magkaroon ng college degree. Bakit? Kasi, yun nga, basically, pwede ka pa rin matanggap sa cybersecurity career, no? Like ako, sa cybersecurity career ko, natanggap ako sa cybersecurity, 2-year course lang natapos ko. No? Nag-start ako noon is yung pinaka-mainstream ko sa cybersecurity industry is when I work in Globe Telecom. Yan, oo, sa Globe. No? Globe, baka naman. Joke lang. So, yan, nakapag-work ako sa Globe na hindi ako nakatapos ng college. Pero the reason why hindi ako tumagal sa Globe is kailangan kong tapusin yung bachelor's degree ko. Dahil may mga companies kasi na requirements ng HR na bago ka ma-regular is dapat meron kang bachelor's degree. Diba? So, yun yung importante. Kailangan pa rin natin i-pursue. So, from that time na nag-work ako sa former company ko, which is Globe Telecom, nag-resign ako kasi magti-thesis na ako, yung nag-graduate na ako. So, hindi ko kayang pagsabayin yung thesis and work that time. Dahil maaga ako, may pamilya rin at the same time. So, talagang kailangan kong i-let go muna si Globe na for that moment. Pero, nagkaroon ng pre-hiring, hindi na nakabalik. So, I need to find something else na para makahanap ng new work. Okay? So, yun. May possibility pa rin. Pero, hindi ka mare-regular. Number 1, kailangan mo is, pinaka-importante sa lahat is yung grit and perseverance. And dapat i-instill mo yung cybersecurity culture. Yung culture na security, dapat i-embrace mo yan. No? Always learn. Dapat lagi ka uhaw sa kaalaman. No? Huwag ka titigil. Okay? So, ano pa yung possible? No? Ano pa yung mga common na curriculum sa IT, lalo na kung kayo ay college or taking up a college and a degree with an IT or any computer related courses, no? So,
ang mga alam ko lang na mga security sa IT curriculum is basically sa IT, meron yan. Computer engineering, meron kayong mga subject na LAN administration, network administration, merong general programming lang, and project management and general web development. Kasi ang IT sa akin generalist yan. Generalist. So, yan yung nakikita ko sa course ng IT generalist. And sa computer science naman is more on software engineering. So, kung papansinin nyo sa IT is computer engineering, then sa computer science is software engineering kasi more on software development, coding siya, no? Application and software application development, no? Quality assurance, kung pwede rin pumasok yan dyan. System analysis, pwede rin pumasok yan sa IT, yung system analysis, kasi meron kami dating course dyan na system design, no? Design. So, pwede rin pumasok yan, system analysis, sa CS, research and development, pwede rin. And ano pa ba? Yun lang inaalala ko sa CS. So, wala pa dyan yung computer engineering na tinatawag natin, no? Yan yung sa mga hardwares, yung may mga breadboards, yung nakikita mo yung mga geeks sa mga hardware and software, something like that. So, pumapasok din naman sa mga IoTs. Yan. So, yan yung mga general information or yan yung mga matututunan nyo sa college na magkakaroon kayo ng learnings about dun sa baseline ng cybersecurity, kasi hindi ka agad. Dati naman wala talaga cybersecurity na course na directly. Ngayon, may mga schools na nag-a-apply na kasama na sa curriculum ng IT na meron na security, meron na network security kagad, meron application security kagad, or secure by design, data privacy by design. So, minsan sinasama nila yun, no? At ewan ko kung meron pang mini-major pa yun, I don't know pa as of now. Pero, yun nga, ako nga, looking pa ako sa masteral na nakafocus sa cybersecurity and information security. No? So, meron ako isang school na kulay green. Tinitignan ko kung wala kasi ako makontak para mapagtanungan. Pero hopefully, by that time na dumating may makontak ako para mapagtanungan. So yun, yan yung general information natin in terms of curriculum sa IT and CS. So at least familiar kayo dyan. Ngayon, paano ba papasok si IT and CS? No, ano ba yung mga pwedeng maging trabaho in terms sa cybersecurity? So, ito yung topic natin. Ito naman yung part na ano yung pwede nyo maging trabaho pag pumasok kayo sa cybersecurity. So, meron tayong tinatawag kasi dyan sa cybersecurity na security operations. No? Diyan pa mapasok ngayon yung entry level na tinatawag natin. Yung meron mga potential sa security. Like, kunyari, galing ka sa IT, no? Nakitaan ka ng potential ng isang manager, no? Na pwede kang maging security guy. Okay? Ito yung tinatawag natin security specialist. Yan yung entry level. I don't know kasi pagdating sa iba't ibang organization, iba-iba yung teka. Ako. Sa taas. So, yeah, lower back problem. Yung umiidad niya. So, balik tayo doon. Security specialist. So, pag meron kang potential, so pwede kang pumasok sa cybersecurity department. So, pwede kang i-absorb, pwede kang mag-apply, at pwede kang matanggap, lalo na kung meron kang potential. Yan yung mga cybersecurity specialist. After that, meron tayong tinatawag na security analyst na tinatawag. Ito na yung mga may possibility nagpa-plan or nag-design or nag-execute ng mga security measures na doon sa company. So, kasama ka na dyan sa team na yan. No? And, meron din tayo tinatawag security engineers. Yan yung mga nagbibuild ng system para sa organization. Okay? Meron din incident responder. Once sila yung mga nagde-detect, nagmo-monitor or nagre-response, lalo na pag may breach. No? Or meron mga possible attempts doon sa internal network, no? Or external network or external assets ng company. Yan, sila yung mga humahawak niyan. Meron din tayong tinatawag na vulnerability assessor
So ito sila yung nag-a-identify and nag-a-assess ng mga vulnerabilities at nagpo-provide din sila ng fixes in terms dun sa mga nakikita nilang vulnerabilities, lalo na kung nababypass yan. So for example, yung firewall na bypass, so nagpo-provide sila ng remediation dyan. Kakausapin nila yung team na nag-handle ng network security, nag-handle ng firewall, nag-handle ng WAF. Kasi kanya-kanya yan, segregated yan. Kasi walang cybersecurity na lahat hawak mo. So mataas yung threat mo sa company. No? Walang ganun na lahat hawak mo, sobrang taas na ng threat mo sa company. Dahil pag nag-resign ka, lahat yun walang magmamanage. So yun, segregation yun of duties. Yun yung isa doon. So alam nila kung sino yung dapat kausapin, or yung cybersecurity manager siya yung magsasabi kung sino dapat kausapin nung magpuput up ng isang meeting. Okay? Meron din tayong tinatawag na security architects. Si security architects, sila yung nagdi-design ng mga top security configurations. For example, bago ka maka-login, meron ka pang jump server, bago ka makapunta sa isang server, no? Or kukunin nila yung public key mo, tapos meron ka private key na para ma-identify agad ang systems, or makita kagad nila kung meron mga nag-install ng key or paano man na ma-manage. So yan sila yung nagdi-design na security architecture ng isang company. And meron tayong tinatawag na security administrator. Si security administrator naman is more on kailangan niyang i-ensure na yung mga system is running smoothly and configured securely. Okay? Hindi sinabi security administrator, gumagawa din ng security staff na katulad ng vulnerability assessor or na security architect. Si security architect magpo-provide yan ng design. Si security administrator, yan yung magde-deploy ng mga gusto ni architect, no? Na dapat ganito, blah blah blah. So sila yung nagko-configure niyan. At dapat 100% working and smoothly lahat ng mga system and infrastructure. And meron pa isa yung cryptographers. I don't know kung meron dito sa Pinas pa niyan. Pero yun, yung mga cryptographers na to is sila yung in charge sa design ng data security. Protection ng data and information, like andyan yung cryptography, encryption, data protection, and so on and so forth. No? So kung wala ka naman dyan sa mga security operation staff na yan, no, pwede naman daanan mo yan lahat. Then meron tayong tinatawag na administrative na area. Nandiyan na pumapasok si CISO. Yun yung position na nag-overall oversee sa overall cybersecurity strategy na organization. And meron dyan is security director na yan yung gumagawa ng mga rules and nagsosolve ng complex problem with the help of the CISO at the same time. At papasok din dyan yung mga security consultants. No? Yan yung magbibigay ng advices, implementation ng mga security solutions, and then at the same time is security manager. So sa security consultants, medyo dapat naging aware. Karamihan ng mga company marami. Pero yun, dapat maging aware sa mga cybersecurity consultants kasi ako, nagko-consultant ako. Yan na experience ko, like may mga nakikilala ko or may mga nalalaman ako na handle akong company na hinire nila yung cybersecurity consultant tapos kinopy-paste lang yung policy dun sa Google, no? Tapos ang naka-amend pa doon ng mga batas is nasa US samantalang nasa Pilipinas ka. So dapat nandiyan naka-insert yung mga e-commerce act, data privacy act, cybersecurity law. Wala puro mga US provisions and mga laws yung naka-insert. So basically pag nakita mo, nag-google talaga. So pag kinopy-paste mo, nilagay mo sa Google, makikita mo saan galing yung policy. So dapat maging aware tayo dyan. And at the same time, dapat yung consultant is a vendor agnostic. Hindi yung talaga nagpo-push ng isang product, sales yun, hindi yung consultant. Iyon yung sa aking pananaw. Dahil ako yung consultant, hindi ako nagpo-push ng isang solution. I give the freedom to my clients to choose based on their requirements and based on their financial requirements or financial capability.
No, hindi yung sabihin naman, kailangan mo ganitong solution kasi dapat ito, blah, blah, blah. So, sales po yun, hindi yung consultant. Okay? Sa aking opinion po yan. No? And the next is security managers. Ito yung overall parang team lead sa lahat ng functions ng security operations. And dito naman pumapasok din yung isa na tinatawag natin security auditors. Kung meron tayong mga technical, no, na tayo nag-audit, yung si vulnerability assessor, nag-check yan, nag-audit din ng mga security sa mga technical terms. Si security assessor, auditor naman is nag-identify yan or nag-spot na sa mga systems and processes, no, sa company natin. Lalo na kung meron tayong kailangan na compliance and requirements sa regulatory, no. So katulad ng Data Privacy Act, GDPR, yan sila yan. So tinatawag yan minsan, may mga company na binubuo yan is GRC na tinatawag, Governance, Risk, and Compliance Team. Sila yung namumulis sa company. So yan, dapat maging familiar tayo sa mga yan. So yan yung mga pwede nyo maging work pagdating ng time. Once na ma-hone nyo or ma-improve nyo yung inyong skills pagdating sa security. So pag nagawa nyo na yung 6, no? So pag binalikan natin yung 6, okay, so dyan tayo maglaland. Yun yung mga possible natin. So yun nga, una natin is get a degree para ma-regular ka. Yun yung requirements dito sa Pilipinas. Ma-regular ka. Meron naman tayong mga kilala na na-hire nila Google, no, na dinadrop din nila, ayaw nila. No, may mga kilala tayo, ng mga malulupit nating mga security professionals yan, security researchers na ang gagaling. So, masabay din ang Pilipino, no, ang mga Pinoy in terms of cyber security. No? So, yun. Get an advanced training na pagdating na ngayon. So, meron ka na lahat na yan. Meron ka na experience, nakapasok ka na, naka-work ka na. So, kailangan mo na ng advanced training, certifications, and stuff. Kasi meron ako na experience. Nag-a-apply pa lang ng hindi naman lahat, no? Pero, syempre, naki-question mo yan na meron na certification kaagad. Tapos, pag pina-perform mo na, like, bigyan mo ng ganito, hindi na niya kayang gawin or hindi siya ganun ka-diverse pagdating doon sa function na kanya ina-applyan. So, sa akin kasi, based sa experience ko, hindi lahat na may certifications is merong tinatawag nating experience talaga doon sa field. Meron kasing iba na una yung certification bago yung experience. Meron namang iba, maaga na expose, no? Tapos kumuha ng certification. Kaya pagka nag-apply, nakikita mo diverse talaga at sobrang alam na nila yung ginagawa nila. So, iba-iba yan. May certification na, pero hindi well diverse dun sa function na ina-applyan at walang experience. Meron namang iba na maaga exposure, tapos kumuha na ng certifications, kasi lalo na kung mataas ang bounty, magaling kumuha ng bounty, maraming naipon. So, yun, meron siya certification. So, may kita mo naman yan pagdating ng time na pag nag-a-apply. So, madali ma-identify. Meron namang iba na kailangan mo mapass yung security clearance, lalo na kung mag-work ka sa US. So, katulad sa akin, ang working company ko nasa US, no? Pero I'm very limited sa details and information. Kasi, kailangan ko muna maging US citizen. And then, yun, kailangan ko i-pass muna yung security clearance nila bago totally ako hands-on dun sa information na process nila. Excuse me. So, ano pa? Next natin. So, meron ka na ng mga advances, may mga informations ka na. Nagtatrabaho ka na. Ano yung kailangan mo i-develop na core skills na tinatawag? Yan yung core skills na kailangan. Kasi kung talaga technical ka na, kaya mo nang magtrabaho, andyan ka na. So, kailangan mo pa rin mag-develop eh. Kasi sa cybersecurity, ito walang walang standard na kailangan pag na-master mo na ito, tapos na. Hindi eh. Kasi pagka bukas, vulnerable ulit yan, kaya i-fix. Paano mo na naman poprotektahan? Right? So, dati, may on-prem na server, tapos bigla nag-cloud. So, anong pinagkaiba ng on-prem na physical na server saka sa cloud? So, syempre, kailangan ma-develop mo yung mga core skills na ito. Understand yung shifting ng technology. And at the same time, yung core skill na ito for example, communication skills.
no? Kailangan ma-develop yung communication skills mo kasi dadating yung time magre-report ka sa team. Okay? Paano ka magre-relay ng message through email? So, practicein mo yan through speaking engagements. Join ka sa company reporting para at least ma-practice yung communication skills. Mapupunahin ka naman ng mga managers kung ano yung tama na deliberation. Kasi ako, humandle ako ng mga tao, no? Sa last company ko, pag pinag-report ko talaga sila. Tapos once na nag-report sila, ina-advisean ko sila na dapat pag nag-report ka ito, ilagay mo details. Huwag mo na masyadong gawin technical. Kasi once na pinresent mo sa executives yan, they don't care about the technicalities. They want yung information kaagad. Ano yung magiging impact nito? Ano yung pwede natin maging solutions? Direct to the point. Kasi hindi na nila kailangan tignan yung technical. So yun, kailangan alam natin yun. No? Hindi porket alam yung technical, isasama mo. Naalala ko meron akong ka-team. Yun, shoutout kay Nats, tsaka kay Eman, no, tsaka Kevin Avena. Yung mga naging team ko nun. Gumawa kami ng isang report sa isang engagement namin. May computation pa sila na nilagay doon kung paano makatrack yung password or paano mababypass yung ganito, bla bla bla. Parang kailangan ko pa explain to hindi naman ako math wizard, no. Yung mga team ko na yun dati, talagang malulupit, no. So medyo ako yung nag-nosebleed dahil nga may mga ganun pa. So yun, communication skills, no. And then at the same time, teamwork sa environment. Dapat yung environment kaya mo, team player ka. Lahat dapat team player. Bakit kailangan lahat team player? Kasi syempre parang alam natin kung paano may pag-communicate, no? Pero kasi yung iba kasi natatakot magsabi pag hindi alam. No, dapat pag hindi mo alam, better to tell your team na hindi mo alam yung isang bagay na yun para suportahan ka nila. Okay? Huwag mo sarilinin. Correct? Kasi team niya happy Pag hindi mo alam, sabihin mo, guys, pasensya na, hindi ko alam to, baka merong may alam sa inyo, baka pwede nyo akong tulungan or turuan nyo ako. So, team player. Lalo na, nung nag-start ako sa pagmamanage, palpak karamihan kasi nag-start ako na sanay ako mag-isa. No? Sanay ako mag-isa hanggang sa nasanay ako na may mga team na ako minamanage, ayun na, may mga kasama na ako, nade-develop na. Okay? And then, next is yung integration and discretion. So, yung tinatawag natin integrity, lalo na sa reporting, lalo na sa vulnerabilities, dapat yung information nandun lahat. Yung integrity, dapat straightforward. Yung mga information na binibigay natin, walang bawas, walang sobra, or so on and so forth. Dapat yung exact information nandoon. At the same time, problem solving skills, no? Pag mayroong isang problema, dapat kaya natin mag-analyze ano yung pwedeng work around. Kasi may isa akong boss dati, si Boss Rubes. Ang lagi sinasabi sa akin yan is, pag may isang problema at inayawan mo, ibig sabihin yan hanggang doon ka na lang. Maraming way yan. Titigil ka na lang sa problema or hahanap ka ng workaround para ma-solve yung problema or iiwan mo na lang yung problema. Siyempre, kailangan lagi may workaround dyan. Diba? Work around or go over it. Kumbaga, hindi mo napapansinin. Hindi mo na isusolve. Hayaan mo na lang. So, tinamaan naman yung integrity ng work mo. So, kailangan, you need to find a workaround to resolve the problem itself. Huwag mo nang gawing masyadong technical or masyadong mahirap, no? The simplest way is gawin mo simple. Yung pinakamadaling maintindihan. Huwag mong gawing complicated yung every solutions. So, hanap ka ng workaround, ano yung mga possible. Brainstorming, tinatawag natin yan. Yan yung problem solving skills. You do research. Andyan yung Google, no? Hindi pwedeng wala tayo. Ako, nag-google pa rin naman ako until now pag hindi ko alam. So, wala talagang expert. Or minsan nag-PM ako sa mga kaibigan ko kung paano, ano yung mga possible ideas. Diba? So, yun. Programming skills, yes. Coding, depende sa function mo sa company. And understanding sa code, okay lang din. As long as you are willing to learn, walang problema yan. No? Dapat meron ka ding understanding ng pagiging intruder or to identify yung mga malicious codes.
No? Kasi gagamit mo yan in terms of digital forensic or incident response. Malaking malaking advantage mo yan once alam mo yung mga yan. Kasi paano nag-i-inject ba siya sa registry, nakikita mo ba yung process, lumilipat ba siya, or so on and so forth, nag-create ba siya ng panibagong process, and so on. So kailangan diverse yung information na alam mo or yung skill sets mo at the same time. And syempre, once na incident responder ka, alam mo, or BAPT ka, or nag-BAPT ka, and so on and so forth, dapat alam mo din yung basic na network protocols, yung mga handshake, yung mga TCP, UDP, or any network protocols and services, dapat alam natin yan. Risk analysis, kasi once na may vulnerability na nakita ang mga assessor natin or sa BAPT team natin, dapat alam natin yung risk para makita natin kung paano po protektahan, reduce the impact. No, walang 100% secure. We can reduce we can reduce the risk. We can identify the risk. No? Ang bobo. We can identify the risk, but we can identify the risk and reduce the impact. Yon ang tama. Tanga ko. Hindi totoo yan. So, walang 100% secure, but you can reduce the impact. Correct? So, once na-identify na yung risk, ma-reduce mo yung impact. Kasi, kailangan alam mo na kung ano yung risk mo. So, yun yung kailangan mong protektahan. Okay? So, identify the risk and reduce the impact. Pag may nagsabing 100%, kaya natin i-secure yan. Negative yan, guys. Medyo kabahan kayo. Ano yan? Salita ng mga nagbebenta yan, no? Pero reduce the risk, identify the risk and reduce the impact would be better, no? Kasi once you know the risk, you can reduce the impact, lalo na dun sa mga penalties and so on. Ay, identify nyo na kaagad eh. Like, yung sa server nyo, wala naman masyadong data na nakalagay. Name lang. In a bridge. Eh, yung mga names, di ba, parang for example, ginagamitan sa LinkedIn, sa Facebook, and so on and so forth, or publicly available naman yung name mo. So, lower yung risk. No? Pero kung na-breach or na-leak yung name mo, physical address, mobile number, so yung nagka-qualify na sa identity theft, and so on and so forth, so yun, malaki yung impact. Pero kung identify mo yung risk and na-lessen mo yung impact, malaking bagay na yun sa company. Right? So, yun yan And then, syempre, kailangan alam natin security principles. Katulad ng na-explain yung risk analysis. Kailangan alam mo muna yung risk bago mo ma-reduce yung impact. Hindi pwedeng ma-reduce mo agad yung impact kung hindi mo identify yung risk. Okay? Tandaan nyo yan. And then, security system. Dapat meron tayong sa systems and operating systems. Meron tayong background dyan. So, dapat alam din natin yan. Okay? Sa tools. So, from pagdating natin doon sa core skills na requirements natin, na requirements natin, discuss natin, communication skills, to system and operating system, meron naman tinatawag na tools. Ito, medyo konti ang nagkaka-access dito. Kasi basically, kailangan meron kang access doon sa tools eh. So, dapat meron kang license. Kung meron mang free, limited masyado. So, yung hindi nagiging diverse yung understanding mo doon sa solutions. Pero ito yung mga possible tools, no, na pwede nating magamit, no, like vulnerability management solutions, and yung mga scanners ng vulnerabilities, and so on and so forth, no. And then next is access management solutions. Meron tayong anti-botnet and DDoS protections, and then meron tayong cloud-based security, data protections. Yan, dapat data protection, ay yung mga encryptions natin, data encryption, and so on and so forth. Data leak protection, no? Si data leak protection, ito yung mag-identify kung may policy kayo na ini-in place, na tinatawag yung EPO, na tinatawag, na ilalagay nyo doon yung mga critical information. Once na na-transfer sa isang thumb drive, makikita agad ng endpoint nyo or ng DLP ninyo na may itong user na to nag-transfer sa thumb drive na to ng ganitong information, identified kagad yun ng data protection officer.
and then pwedeng i-call out yung isang user, no? So kung ang company issued naman is yung merong ganon, walang problema yon dahil company issued yun. The company has the rights to monitor everything in your laptop kasi nga, for business purpose yun. Pero, iba nang usapan kung personal use mo na yun tapos nakikita pa nila. No? Breach of privacy na yan. So, ibang topic na yan. No? Hindi na natin i-discuss dito. Or, baka dumating tayo sa data privacy topic na yan pagdating sa ganyan na sistema. So, ibang topic yan. Hindi natin i-discuss truly dito. Okay? Next is endpoint protection and intrusion detection. So, meron yan network-based, meron yan host-based. So, iba-ibang requirements yan. Dahil yung endpoint protection, possible, pwede yan maging malware and virus solutions. Meron tayong tinatawag na EDR. No? And the next is next-gen firewall. Wireless security. Yan, dapat yung mga solutions na yan, meron kang experience on hand. Yung iba, certified pa sa mga solutions na yan. Yan. So, kailangan yan, alam nyo. Yan lang yung isa sa pinaka less yung access sa inyo. Depende na lang kung may mga na-free trial kayo, ng full access, and so on and so forth. So, nagkakaroon kayo ng idea sa solution. So, yun yung tandaan natin. Tools, paano ka mag-start, ano bang connections, paano papasok si IT and computer science, ano yung kailangan yung mga core skills, tools, paano kayo mag-start, no? Yung paano kayo mag-start is ito yung take an online courses, practice kayo, gawa kayo ng sariling lab, find a mentor para join kayo sa mga seminars, join kayo ng mga bootcamps, yan, practice kayo, sali kayo sa mga competitions, and kung gusto niyo profit, join kayo sa mga bug bounty programs. Okay? So, yun. Pero dito, hindi natin i-discuss yung salary range ng mga yan. Yan, baka iniintay nyo magkano kaya yung salary nito pagka napunta na ako. Piece of advice from me bago natin i-end itong video. No? Almost an hour na to tumatakbo. No? Hindi natin i-discuss yung salary because if you want to join or be cybersecurity professional and habol mo lang is yung pay grade na mataas ang chance na hindi ka magsasucceed. Bakit? Kasi yung expectation mo hindi ganun kadali ang dadaanan mo pagdating sa cybersecurity career. Talagang maraming ups and downs and challenges, lalo na kung so well diverse yung company na papasukan mo. Hindi ka agad hindi ganun kabilis, no? So start ka muna to build up your own skills, sharpen your skills. Dapat meron kang willing to learn talaga. Open ka for changes, no? So once you obtain those specialization and you have the experience, susunod na lang yung salary ninyo. Huwag nyo habulin yung salary. Gusto ko mag-cybersecurity kasi mataas ang sahod. Parang sinabi mong gusto mong magpiloto kasi mataas ang sahod. Pero once na mag-enroll ka, hindi rin biro. Correct? So ganun din meron ka pa rin investment. No? Meron ka pa rin time and money na kailangan i-invest para makahatak mo yung ganong salary. Ito nga lang yung isang tumatak sa isip ko nun. Dati kong boss, which is si Sir Angel Retoble. Ang sabi niya lang sa akin, JP, you know already the technical stuff. Pagka sumama ka sa mga kaibigan nyo, pare-parehas kayo ng pinag-uusapan. Lahat kayo nagkakaintindihan. You have the same language. No? Dapat ang gawin mo, always one step ahead. Gusto mo yung pag nag-usap kayo ng katropa mo, meron kang ibang lengguwaheng sinasabi na hindi nila magets or hindi pa nila alam. No, so inisip ko din 'yon. At the same time, sinabi din sa kanya ni Sir Eli Tingson. No, sabi niya, always one step ahead. Dapat sabi niya gano'n sa kanya ni Sir Eli Tingson. You already have the technical skills. Try to learn the management skills para meron kang ahead dun sa ibang tropa or ibang kaibigan mo. Yung iba ayaw niyan. Ayaw na management. Try to
go out to your comfort zone. Then I follow those advices from Angel Dobre to Sir L. Tingson and Joey Fontiveros. Sinabihan din ako na ganyan, na kailangan labas ka sa comfort zone mo. And tama nga, no? Hindi ako makarating sa posisyon ko. Hindi pa naman ako ganun ka-successful. Pero naland ko na yung dream job ko. No? Na-secure na yung dream job ko. Nandito na, nandyan na. Build up na yung name. Hindi man ako ganun kakilala. Pero syempre, di ba? So, build up na yung name and so on and so forth. Hindi na ako kailangan maghanap ng trabaho kasi may mga nag-offer na. So, yun. Kasi sabi nila, sinunod ko. Kasi tama naman. If you speak the same language, nandun ka pa rin sa comfort zone mo. Natatakot ka to learn something new. So, tinry ko itapak yung pa ako sa labas ng comfort zone ko. Mahirap, pero nung natutunan ko, 2 paa na or in-embrace ko na siya. No? So, yun lang guys ang piece of advice ko sa inyo. Always think out of the box. Try something. No, huwag kayong mag-forever just sa comfort zone nyo. Kailangan mag-try kayo ng iba para to learn, to improve yourself. Okay? So, yun yung pinaka-topic natin lahat. So, hopefully, meron kayong natutunan sa isang oras kong pagdadaldal dito. And sana, yun, magandang mga feedback. Paabutin natin ng 100K views, hopefully. At ma-reach natin 1,000 subscribers para marami tayong mapapa-raffle dito at mapamimigay, no? So, marami nag-suggest, baka pwede daw gaming rig. Why not? Diba? Gaming laptop. Why not? Gaming chair. Sige. Diba? So, let's see. So, guys, tulungan nyo ako makaabot to ng 1,000 subscribers ang aking channel. And hit like and share and subscribe na rin. Click nyo yung bell button para sa mga susunod nating mga topic. So, hopefully, yung topic natin is useful sa inyo. Maraming salamat. And have a nice day. Stay safe.